Kapayapaan ko ang sumaating lahat, mga kapatid, at muli ay binigyan tayo ng muli ng Panginoon ng panibagong buhay at kalakasan para gugulin sa araw na ito. Kaya naman po sa ating paglalatag ng mga paksa ay talagang mabibigat ang ating pong mga tinatalakay at ito ay hindi biro na pag-aaral. Ano po? Kaya ang ating pong paksa, hindi ko itinuloy yung parable kasi last week ko na, susunod na linggo, bitin na naman. So, try natin sa susunod na ano may tatlo pa kasi natitira. So ang paksa natin ilalatag po ay kaugnay dun sa paksa nung nakaraang linggo na may kinalaman sa gospel. Ano po? Yung otoridad ng iglesia na kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nag-iwan sa lahat ng mga alagad ng pattern. Ano po? Para sundan natin ang mga pangyayaring nagaganap dito sa kasaysayan ng unang iglesia. Ano po? Dito natin makikita po kung paano nila hinawakan ang bawat sitwasyon sa loob ng iglesia. Dahil may mga una pa man ay may nangangaral na ng ibang pangangaral at ang mga apostol ay hindi naging matiwasay ang kanilang pamumuhay dahil sa bawat inkwento na kanilang nagaganap. Sa unang Timoteo, nang iniwan ni Pablo si Timoteo sa Efeso, binanggit niya ang ganitong sinasabi sa Biblia sapagkat mahirap talagang ipangaral ang katotohanan dahil hindi lahat ay may kakayanang tanggapin ang nakasulat. Ano po? Kaya nga, ang pattern natin na sasabihin at gagawin ay nandito sa nakasulat para hindi tayo magkamali. Unang Timoteo chapter 1 verse 4, na huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatago at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. Ang iglesia ng Efeso ay maraming aral na tinanggap at isang-isa na nga po dyan yung mula dun sa mga alamat kasi yung nakalagay doon na kasaysayan yun yung mga myths, MYTHS. Mga alamat na halimbawa pinagmulan ni maganda at malakas, ganyan, ang tao nagmula sa unggoy, ano pa ba yung mga alamat na kung saan-saan ay ipinapasok sa loob ng church na sabi ni Pablo, pagsabihan mo ang ilang mga kapatid yan. Kaya, para magawa yun ni Timoteo, gagamit siya ng pattern, yung Bible. Ano po? So, itong authority of the church, ano ba itong authority? Ang salitang authority ay tumutukoy sa kapangyarihan na taglay ng isang individual o grupo para pamahalaan ang kanyang nasasakupan. Ayun. Halimbawa, MMDA. Ano ang karapatan ninyo na hulihin ako? Hindi lahat ng sinasabing pulis ay pwedeng manghuli. Meron lamang exclusive para dyan. Diba? Yung mga dumaan sa bus lane, o meron nakatalaga dyan, nakuhuli para sa bus lane. Ano po? So yung authority ay tumutukoy sa kapangyarihan, tataglay ng isang individual o grupo para pamahalaan ang kanyang nasasakupan. Ito ay maaaring magpahayag ng kakayahan na ipatupad ang mga patakaran o magbigay ng mga utos. Sa madaling salita, ito ay ang kakayahan na magpataw ng mga regulasyon o magbigay ng mga direktiba. Kaya yan ang pinag-uusapan, pinupulong, ano yung dapat natin gawin. Ano po? Doon ngayon lalabas yung mga suggestion. Kung ganito kaya gawin natin, kung kaya ganito gawin natin, diba? Yung sa jeepney transportation, laging may pag-uusap. Ano? Para lumabas yung mga opinion ng bawat isa na kung saan ay tatama doon sa tunay na utos o direktiba. Kaya kapag sinabing may autoridad, ito ay nangangahulugang may kapangyarihan ang isang tao o grupo na magdesisyon o magpahayag ng mga utos. Ano ang halimbawa? Ang mga pamahalaan, mga leader o mga institusyon ay maaaring ay mayroong autoridad
na magpatupad ng mga batas at regulasyon para sa kabutihan ng kanilang nasasakupan. So itong Bible ay nasulat para sa pagtupad sa mga utos ng Diyos na dito magmumula. Dahil ito'y nasa sakop ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang nagtayo ng Iglesia. The ultimate source of Christian authority is none other than God Himself. He is the creator of the universe, the giver of life, and the one who holds all power and authority in His hands. It is from His divine nature that Christian authority flows. Kaya sinusunod natin. Ano po? The authority of God. Makikita natin ang kanyang otoridad sa tao. The source of authority, God speaking through Christ. Ang Diyos, ito siya, nagsalita siya nung unang panahon di po ba? Sa mga propeta, iba't ibang mga panahon yan. Ayan. Yung sinabi niya dapat, hindi yun pabaliwala, kaya meron tinatawag na Old Testament. Ito'y kasunduan sa mga sinabi ng Diyos. Sabihin natin kay Abraham, kay Jacob, o kay Moses, kay David. Ayan, David. Para sila ay manatiling sumusunod sa direktiba, regulasyon, patakaran o utos, yung sinabi ng Diyos, sasabihin nila doon sa tao. Dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ay nagkaroon ng tinatawag na bagong tipan o New Testament. Dahil lahat ng utos ng ating Panginoong Hesus na binigay dun sa 12 apostles o 12 disciples ay siya namang susundin natin, kaya nagawa ang banal na kasulatan. Kaya the source of authority, God speaking through Christ. Yun namang ating Panginoong Hesus nagsalita sa 12 apostol. Tingnan niyo po ang ipinapakita sa Hebrew 1:1 ayon sa ang dating Biblia. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon, time past, sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon. May 4,000 BC, may 3,500, may 2,500, may 1,500 BC sa iba't ibang panahon sa pamamagitan ng mga propeta. Dinala ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao para sila ay sumampalataya sa Diyos. Pero marami ang hindi nakinig at napahamak sa disyerto. Ay nagsalita sa atin. Yung Diyos daw nagsalita sa atin. Saan? Sa mga huling araw. Sa last days. Paano siya nagsalita? Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Kaya kung mapapansin po natin, yung chart ng mga pari, di ba, ito yung Pope. Sunod yan. Cardinal. Sumunod, Bishop. Sumunod, Archbishop. Ito, ganun din, Archbishop. Sumunod, Priest. Ayan ito yung sinusunod nila. Samantalang sa atin, ito ang ating Panginoong Hesus, si Jesus Christ. Ito tayo lahat, members, preachers. Ito yung head of the body. Ito yung body, yung church. Saan tayo ngayon kukuha ng utos? Di sa salita ng Diyos. Pag binuksan natin yung Bible, ganito pala ang utos tungkol sa unang araw ng sanlinggo. Hindi ginagawa ng ibang relihiyon. Dapat pala nagsasanta Sena every week. Yung iba dyan, sa loob ng isang taon, isang beses lang. Saan nila kinuha yun? Pagdating sa ambagan, saan tayo kukuha ng pattern? Sa Bible na naman. Bakit? Hindi naman natin alam yung nangyari ng una. Kaya para hindi maligaw ang tao, lahat ng gagawin sa loob ng iglesia, tingnan po ng Diyos.